Samantala, mga kinatawan naman ng Vatican ang nag-inspeksyon sa Palo Cathedral na isa sa mga bibisitahin ni Pope Francis at sa Tacloban Airport kung saan gaganapin ang isang misa pagdating ng Santo Papa doon ay patuloy pa rin ang paghahanda. May live report si Micaela Papa. Mika. Sige, kahit na umuulan buong araw ay tuloy-tuloy pa rin ang mga huling paghahanda ng mga bayan ng Palo at Tacloban sa kauna-unahang pagbisita ni Pope Francis sa Sabado. Kanina dumating ang mga kinatawan ng Vatican para mag-inspeksyon sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad. Kasama sa mga inikutan ang Palo Cathedral kung saan makikipagtipon si Pope Francis sa iba't ibang nananampalataya. Unang sinuri dito, Gigi, ay ang mass grave sa tabi ng cathedral kung saan maaaring pumuesto ang mga kamag-anak at survivor ng bagyong Yolanda. Pagkatapos nito, pinasok naman ang mismong cathedral na naka-reserve daw para sa mga pari, seminarista at religious men and women. Ngunit kahit may nakatalagang lugar para sa bawat grupo, lahat naman daw ay pwedeng dumalo. Basta kailangan magpalista at sumunod sa mga alituntunin. Samantala, Gigi, doble kayod naman ng mga trabahador para pinturahan ang labas ng cathedral at tapusin ang nasa 300 lapida sa mass grave. Puspusan pa rin ang pagkukumpuni sa kalsada papasok sa palasyo ng Arsobispo kung saan manananghalian ang Santo Papa kasama ang nasa 30 Yolanda survivors. Inilalagay na rin ang finishing touches sa 5 gusali ng Pope Francis Center for the Poor. Ayon kay Archbishop John Du, maski sa misang gaganapin sa may Tacloban Airport ay nagluluwag pa sila para mas marami ang makakita sa Santo Papa. Siniyak naman ng mga contractor na aming nakausap na matatapos ang lahat ng paghahanda in time for the visit of the Pope. Samantala, Gigi, kahit bahagyang niluwagan nga ang requirement para makadalo sa mga misa at pagtitipon ng mga tao, hindi raw ito nangangahulugang magluluwag na sa seguridad at kailangan pa rin daw sumunod sa mga patakaran na bawal ang payong at backpack sa misa at sa pagtitipon sa Palo Cathedral. Gigi? At Mika, itong ang paghahanda na ginagawa dyan, partikular sa Palo, ibig sabihin yung mga kaanak nung nakalibing dyan sa mismong grounds ng cathedral ay maaaring dumalo o talagang inimbitahan sila para makadalo dun sa misa? Gigi, kumbaga inimbitahan nga, in-identify na daw ng mga barangay leaders kung sino itong mga kaanak na may mga nakalibing nga dito sa mass grave. At sila yung pwedeng pumasok dito sa special area sa tabi ng Manila ay ng Palo Cathedral. Kasi Gigi, ang magiging ayos dito, yung loob ng cathedral, yun ay para lamang sa mga pari, seminarista at religious men and women. So isasarado talaga itong cathedral at yung mga ibang gustong dumalo ay maaari lamang pumwesto dito sa plaza sa tapat ng munisipyo. At mula doon, manonood sila sa isang big screen, sa isang projection screen. So bukod nga dun sa general area na yun, itong mga kamag-anak ng mga nasa mass grave ay may special na area para mas mapalapit sila kung saan Papa. At kumpara nung nakita natin na nasira yung Palo Cathedral ng bagyong Yolanda, talagang masasabi ngayon na wala nang kabakas-bakas na inabot ng trahedya yung simbahan na yan. Oo, Gigi, kumpara dun sa nakita natin Palo Cathedral, doon tayo nandito nung bagyong Yolanda over a year ago. Ibang-iba na talaga itong simbahan na nakita natin ngayon. Pinalitan na lahat ng mga nabasag na salamin. Alam natin na pilas yung mismong bubong nitong cathedral na ito. Pero ngayon, tila hindi nagdaan yung bagyo. Wala kang makitang bakas nun, Gigi. At parang simbolo na nga ito nung bagong pag-asa na dala nitong si Pope Francis. So makikita mo yung ligalig ng mga taong nagtatrabaho dito na kahit umuulan na kanina, Gigi, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtatrabaho dahil gusto nga nila itong simbahan is as impressive as it could possibly look pagdating nitong si Pope Francis dito sa Palo, Gigi. Maraming salamat, Micaela Papa.